Mula sa isang maliit na bayan sa Georgia, isang lalaking nagngangalang Joseph Stalin ang umangat hanggang sa maging pinuno siya ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Pero ang kapangyarihan niyang iyon ay nakuha kapalit ng dugo, pagkatakot at pagkagutom. Habang siya ang namumuno, libo-libo ang namatay sa gutom, milyon-milyon ang nakulong, at ang sino mang kumontra sa kanya ay agad niyang pinatahimik ng walang awa. Sa loob ng ilang dekada, naghari siya sa pamamagitan ng takot. Ngunit tulad ng lahat ng diktador, dumating din ang araw ng kanyang pagbagsak. Noong 1953, namatay si Stalin mag-isa sa kanyang kwarto. Iniwan niya ang mundo na pinasunod niya sa takot at sa kamay na bakal. Si Stalin, na sa tunay na pangalan ay Iosif Vissarionovich Djugashvili, ay ipinanganak noong December 18, 1878 sa bayan ng Gori sa Georgia na noon ay sakop pa ng Russian Empire. Lumaki siya sa hirap at karahasan. Ang kanyang ama, isang sapatero, ay lasinggero at madalas manakit ng asawa at anak. Samantala, ang kanyang ina naman ay isang relihiyosong babae na umaasang magiging pari ang anak. Kaya ipinadala niya si Stalin sa paaralang pangsimbahan. Ngunit iba ang landas na pinili ni Stalin. Maaga niyang tinalikuran ng relihiyon at kalaunan ay pinatalsik siya mula sa Tiflis Theological Seminary noong 1899 dahil umano sa pagpapakalat ng mga ideyang Marxist. At dito nagsimula ang kanyang pakikilahok sa kilusang revolusyonaryo. Pagsapit ng unang bahagi ng 1900s, sumali si Stalin sa Russian Social Democratic Labor Party at kumampi sa Bolshevik faction na pinamumunuan ni Vladimir Lenin. Naging aktibo siya sa mga welga, pagnanakaw ng pondo ng gobyerno at pagpapakalat ng lihim na propaganda. Dahil dito ilang ulit siyang naaresto at ipinatapon sa Siberia. Ngunit sa halip na matakot, lalo lang tumibay ang kanyang paniniwala sa revolusyon. Noong 1912, ginamit niya ang pangalang Stalin, na ang ibig sabihin ay taong bakal. Dito rin siya nagsimulang magsulat para sa pahayagang Pravda. Ito ang opisyal na dyaryo ng mga Bolshevik. Hindi siya kasing karismatik ng ibang revolusyonaryong gaya ni Leon Trotsky at hindi rin siya mahusay magsalita. Ngunit ang bentahe ni Stalin ay ang kanyang talino sa politika. Tuso siya, mapagmatsyag at walang awa. Kaya nang magtagumpay ang mga Bolshevik noong October Revolution ng 1917, unti-unti siyang nakapwesto sa bagong gobyerno. Noong 1922, itinalaga siya ni Lenin bilang General Secretary ng Communist Party, isang posisyong tila simpleng administratibo sa una. Ngunit ginamit ni Stalin ito para palawakin ang kanyang kapangyarihan. Inilagay niya sa mahahalagang posisyon ang mga taong tapat sa kanya at palihim na nangalap ng impormasyon laban sa mga kalaban, madalas sa pamamagitan ng paniniktik at pananakot. Habang papalapit na sa kamatayan si Lenin, nagsimula siyang magduda kay Stalin. Sa kanyang tinatawag na Lenin's Testament, binalaan niya ang mga kasamahan sa partido. Si Stalin ay masyadong bastos, gahaman sa kapangyarihan at dapat alisin sa pwesto. Ngunit nang bawian ng buhay si Lenin noong January 1924, siniguro ni Stalin na hindi kumalat ang warning na ito. Sa halip na umatras, lalo siyang naging agresibo. Nakipag-alyansa siya kina Grigory Zinoviev at Lev Kamenev upang alisin sa daan si Leon Trotsky na inaasahan ng marami na siyang papalit kay Lenin. Tinanggal si Trotsky sa kanyang posisyon sa militar at kalaunan ay ipinatapon palabas ng bansa noong 1929. Pagkatapos nito, si Zinoviev at Kamenev naman ang kanyang ipinapatalsik, inakusahan ng pagtataksil at kalaunan pinatay. Unti-unting naubos ang lahat ng kalaban ni Stalin gamit ang mga gawa-gawang paratang, pampublikong kahihiyan at mga lihim na pagpatay. Pagsapit ng 1928, hawak na ni Stalin ang buong Communist Party at sa gayon ang buong Soviet Union. Noon din niya sinimulan ang unang 5-year plan, isang napakalaking proyekto para baguhin ang bansa mula sa pagiging agricultural tungo sa pagiging industrialized. Nakatuon ito sa mabilisang pag-unlad ng industriya, bakal, carbon at mabibigat na makinarya. Ngunit para gumana ang planong ito, kailangan niyang kontrolin hindi lang ang mga pabrika, kundi pati ang pagkain at mga magsasaka. At dito nagsimula ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Russia nang pilitin niyang isuko ng mga magsasaka ang kanilang sariling lupa, mga hayop at mga kagamitan. Ang mga magsasakang unang tinarget ni Stalin ay tinatawag na kulak, mga maliliit na may-ari ng lupa na ilang henerasyon nang nagtatanim sa iisang bukid. Dahil lamang may kaunting sobrang lupa o hayop sila kumpara sa iba, itinuring ni Stalin na sila ay mga sakim at kaaway ng estado. Ginamit niya itong dahilan para wasakin sila. Kinuha ng gobyerno ang kanilang mga lupa
at pilit silang ipinasok sa malalaking pampublikong sakahan na tinatawag na collective farms. Ang proseso na ito ay tinaguriang collectivization at hindi ito voluntaryo. Sino mang tumanggi ay agad na tinatawag na taksil. Nang magsimula ang collectivization, nagkagulo ang mga probinsya. Maraming magsasaka ang pinatay na lamang ang kanilang mga hayop kaysa isuko sa gobyerno. Bumagsak ang produksyon ng palay at trigo dahil wala nang motibong magsikap ang mga tao sa lupang hindi na nila pag-aari. Ngunit para kay Stalin, hindi ang maling alituntunin ang dapat sisihin, kundi ang mismong magsasaka. Inakusahan niya ang mga ito na nagtatago ng butil at sinisiraan ng ekonomiya. Bilang ganting hakbang, iniutos niya ang malawakang pag-aresto, pagpatay at pagpapatapon. Noong 1929 pa lamang, mahigit 100,000 kulak ang ipinadala sa mga forced labor camps. Libu-libo pa ang pinatay agad o namatay sa gitna ng pagbiyahe. Magkakapamilyang nagkahiwalay. Ang mga bata kinuha sa mga magulang. Ang buong mga village ay naubos sa magdamag. Tinawag itong kampanya ng dekulakization na hindi lang patungkol sa ekonomiya kundi sa ganap na kontrol ni Stalin. Walang litisan, walang pangalawang pagkakataon. Kapag tinawag kang kulak parang hatol ng kamatayan na. Habang nangyayari ito, patuloy pa ring hinihingi ng gobyerno ang malalaking grain exports para punduhan ang industrialisasyon. Lumaganap ang kagutuman, ngunit binalewala ni Stalin ang mga warning ng lokal na opisyal at eksperto. Kapag hindi naabot ng isang lugar ang kwota, ipinapadala ng Red Army ang mga sundalo para kunin kahit ang natitirang pagkain. Nilulusob ang mga bahay at bodega hanggang wala nang matira para sa mga tao. Ang Holodomor, ang famine sa Ukraine. Isa sa pinakakilabot na nangyari sa ilalim ni Stalin ay ang trahedyang tinawag na Holodomor sa Ukraine. Isang salitang ibig sabihin ay pagkamatay dahil sa kagutuman. Mula 1932 hanggang 1933, milyon-milyong Ukrainian ang namatay sa gutom. Ito ang bunga ng malupit na pagpapatupad ni Stalin ng collectivization at ng kanyang pagnanais na durugin ang anumang forma ng pagtutol, lalo na mula sa Ukraine. Ang Ukraine ay isang mayamang lupain na puno ng mabubungang bukirin at may matinding pagmamalaki sa kultura. Maraming magsasakang Ukrainian ang tumanggi sa utos ni Stalin na isuko ang kanilang lupa at kalayaan. Ang Holodomor, ang famine sa Ukraine. Isa sa pinakakilabot na nangyari sa ilalim ni Stalin ay ang trahedyang tinawag na Holodomor sa Ukraine. Isang salitang ibig sabihin ay pagpatay sa gutom. Mula 1932 hanggang 1933, milyon-milyong Ukrainian ang namatay sa gutom. Ito ang bunga ng malupit na pagpapatupad ni Stalin ng collectivization at ng kanyang pagnanais na durugin ang anumang forma ng pagtutol, lalo na mula sa Ukraine. Ang Ukraine ay isang mayamang lupain na puno ng mabubungang bukirin at may matinding pagmamalaki sa kultura. Maraming magsasakang Ukrainian ang tumanggi sa utos ni Stalin na isuko ang kanilang lupa at kalayaan. Para sa kanya, ang pagtutol ay rebellion at ang rebellion ay dapat durugin. Noong huling bahagi ng 1932, nag-utos si Stalin ng hindi makataong grain quotas sa mga village ng Ukraine. Kapag hindi nila natugunan ang quota, dumarating ang mga armadong food requisition brigades. Hinahalughog ang bawat bahay, pader at sahig para sa tinatagong pagkain. Kapag may nahuling nag-iingat ng butil, karaniwang pinapatay agad o ipinapadala sa labor camp. Lalong lumala ang sitwasyon nang maglabas si Stalin ng batas noong August 1932 na tinawag na Law of 5 Years of Grain. Ayon dito, sinumang mahuling kumukuha ng kahit kaunting butil mula sa bukid, bata man o matanda, ay maaaring makulong ng 10 years o patayin. Walang pakialam kung gutom ka. Ang pagnanakaw ng ari-arian ng estado ay tinuturing na mabigat na krimen. Pagsapit ng winter, naging ganap na sakuna ang lahat. Isinara ni Stalin ang mga hangganan ng Ukraine para walang makalabas sa paghahanap ng pagkain. Itinigil ang mga tren at binantayan ang mga daan. Pati mga tulong mula sa ibang bansa ay hinadlangan. Tinatayang higit sa 3.9 milyon ang namatay sa Holodomor. Ngunit may mga researchers na nagsasabing umabot ito sa 7 milyon katao. May mga bayan na tuluyang naglaho. Ang mga naiwang buhay ay napilitang kumain ng damo, balat ng puno, at pinakuluang balat ng hayop. Sa pinakamatinding kaso, umabot pa sa kanibalismo ang ilan. Isang kagilagilalas na patunay kung gaano kalupit ang panahon ni Stalin. At sa lahat ng panahong yon, alam ni Stalin ang lahat. Regular siyang tumatanggap ng ulat mula sa mga probinsya.
Alam niya na milyon-milyon na ang namamatay sa gutom, ngunit imbes na bawasan ng kwota lalo pa niyang itinaas. Tinawag pa niya ang mga naghihirap na Ukrainian na tamad at saboteur. Habang ang mga lungsod ng Soviet ay may padalang pagkain at propaganda na nagsasabing tagumpay ang plano, unti-unting nawawala sa mundo ang kanayunan ng Ukraine. Noong 1934, isang pangyayari ang tuluyang nagpabago sa takbo ng Soviet Union. Si Sergei Kirov, isang kilalang pinuno ng Communist Party sa Leningrad at may tuturing na posibleng karibal ni Stalin ay biglang pinatay. Marami ang nakapansin na kaduda-duda ang pangyayari. Si Kirov ay kakabangga pa lamang kay Stalin sa ilang desisyon ng partido at makalipas ang ilang araw, binaril siya sa loob ng gusali ng gobyerno na kulang sa seguridad. Maraming historiador ang naniniwalang si Stalin mismo ang nag-utos o pinayagan ng pagpaslang upang gamitin itong dahilan para walisin ang mga taong tinuturing niyang banta. Pagkatapos ng insidente, naglabas siya ng mga batas na nagbigay ng kapangyarihan sa NKVD, ang lihim na pulis na mang-aresto ng walang ebidensya at pumatay ng walang litis. Ito ang simula ng tinaguriang Great Purge o The Great Terror. Sa una tahimik lamang ang kampanya, ngunit pagsapit ng 1936, naging isa na ito sa pinakamalupit na paglilinis sa kasaysayan. Mula 1936 hanggang 1938, mahigit 1.5 milyon katao ang inaresto. Dinadala ang mga tao mula sa kanilang bahay sa gitna ng gabi. Minsan dahil lang sa pagbibiro tungkol kay Stalin o pagka-late sa meeting. Pagdating sa interogasyon, binubugbog, ginugutom at tinotorture hanggang umamin sa mga krimeng hindi naman nila ginawa. Ang mga tinatawag na show trials ay pawang drama lamang. Lahat ng kasali ay may script mula sa hukom hanggang sa akusado. Pinipilit ang mga inaakusahan na umamin bilang kaaway ng estado o espiya. May mga pinangakuan ng awa, ngunit pagkatapos umamin binaril din agad. Noong 1937 pa lang, halos 400,000 katao na ang pinatay. Walang pinatawad, mga ama, ina, anak, buong pamilya ang nabura. Ang mga anak ng mga inaresto ay tinaguriang anak ng kaaway ng estado at ipinasok sa mga ampunan o mas masahol pa, ipinadala rin sa mga kampo ng sapilitang paggawa. Hindi rin nakaligtas ang mismong Red Army, isa sa pinakamalakas na hukbo sa mundo. Noong taong iyon iniutos ni Stalin ang pag-aresto at pagpatay sa mga matataas na opisyal ng militar, kabilang si Marshal Mikhail Tukhachevsky, isa sa mga pinakarespetadong general ng bansa. Sa loob lamang ng ilang buwan, halos kalahati ng mga opisyal ng hukbo ang napatay o nakulong. Dahil dito, naging mahina at magulo ang armed forces ng Soviet, isang napakalaking kapalpakan ilang taon bago sumiklab ang World War II. Pagsapit ng 1938, umabot na sa halos 700,000 katao ang pinatay ng NKVD, ang lihim na pulis ng estado. Milyon-milyon pa ang ipinadala sa mga kampo ng trabaho at karamihan sa kanila hindi na muling nakita. Para sa mga hindi pinatay, naghihintay ang impyernong tinatawag na Gulag System, isa sa pinakamadilim na bahagi ng pamumuno ni Stalin. Ito ay isang napakalawak na network ng mga forced labor camps na kumalat sa buong Soviet Union, mula Siberia, Arctic hanggang sa Far East. Ang salitang Gulag ay pinaikling version ng Glavnoy o Pravlenie Lagerai, o sa English ay Main Camp Administration. Pinapatakbo ito ng mga tauhan ni Stalin sa ilalim ng NKVD. Ginamit ni Stalin ang mga kampong ito para tuluyang alisin ang mga taong pinaghihinalaan niyang kalaban niya, kahit wala namang ebidensya. Noong 1939, higit 1.3 milyon na ang nakakulong sa mga gulag, at sa kabuuan ng kanyang pamumuno, tinatayang mahigit 18 milyon katao, mga lalaki, babae, at pati mga bata, ang dumaan sa mga kampong ito. Hindi lang mga kriminal ang naroon, kundi mga guro, doktor, engineer, estudyante, at karaniwang citizens. Sa loob ng kampo, halos imposibleng mabuhay. Pinagtatrabaho sila ng 12 hanggang 16 na oras sa ilalim ng sobrang lamig o tindi ng init. Kadalasan gamit lang nila ay mga lumang pala at martilyo para maghukay ng mina, magtayo ng rail o magputol ng kahoy. Kakaunti ang pagkain at kung hindi mo maabot ang itinakdang kwota, babawasan pa ang rasyon mo kinabukasan. Wala ring maayos na gamutan. Ang parusa at pananakit ay ginagawa sa publiko para takutin ng iba. At kung lamig ang kalaban mo, halos imposibleng makaligtas. Sa mga kampo tulad ng Kolyma at Vorkuta, bumababa ang temperatura ng higit sa -50 degrees Celsius tuwing winter. Ang simpleng pagkakatulog sa labas ay maaring magdulot ng kamatayan.
Tinawag ng mga bilanggo ang Kolyma bilang lupain ng ginto at kamatayan. Dito pinaguhukay sila ng ginto habang dahan-dahang nilalason ng lamig at gutom. Sa ilang taon, umabot sa 30% ang namamatay taon-taon. Halos isa sa bawat 3 bilanggo. Sa unang 5 taon pa lamang, tinatayang higit 130,000 na katao ang namatay sa rehiyong ito. Pati mga babae at bata ay kinulong. Ang mga kababaihan ay madalas abusuhin ng mga gwardya o kapwa preso. Marami ang nanganak sa loob ng kampo at karamihan sa mga sanggol ay hindi man lang umabot ng 1 buwan. May mga babae ring ikinulong dahil lamang ang kanilang asawa ay tinuring na kaaway ng bayan. Winasak ni Stalin hindi lang ang mga buhay, kundi pati ang mga pamilya. Noong August 1939, ilang linggo bago sumiklab ang World War II, pumirma si Stalin sa isang lihim na kasunduan kay Adolf Hitler na tinawag na Molotov-Ribbentrop Pact. Sa harap ng publiko, isa lang itong non-aggression treaty, parang kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng Nazi Germany at Soviet Union. Pero sa likod nito, may nakatagong dokumentong mas masama, isang secret protocol na nagsasaad kung paano hahatiin ni Stalin at Hitler ang Eastern Europe. Gusto ni Stalin ng panahon para palakasin ang kapangyarihan ng Soviet, habang si Hitler naman ay gustong tumutok muna sa paglusob sa kanlurang bahagi ng Europa. Pagkalipas lang ng mahigit 1 linggo matapos mapirmahan ang kasunduan, noong September 1, 1939, sinalakay ni Hitler ang Poland at dito nagsimula ang digmaan. 17 days pagkatapos noon, noong September 17, sumalakay din si Stalin mula sa silangan, kunwari para protektahan ang mga Ukrainian at Belarusian. Sa totoo, bahagi lang ito ng kanilang kasunduan para makuha ni Stalin ang kalahati ng Poland. Mabilis na napasakamay ng mga tropang Soviet ang silangang bahagi ng Poland at di nagtagal, sinakop din nila ang mga bansang Latvia, Lithuania at Estonia. Noong 1940 matapos ang mga Peking election at pag-establish ng mga puppet government, tuluyan ng inanex ni Stalin ang mga bansang iyon. Isa sa pinakamadilim na resulta ng pananakop na ito ay ang Katyn Massacre. Noong spring season ng 1940, pinatay ng NKVD ang mahigit 22,000 sundalo, guro, doktor, pulis at iba pang miyembro ng elitistang Polish society. Layunin nitong burahin ang anumang posibleng paglaban sa ilalim ng Soviet control. Inilibing silang lahat sa mga mass grave tulad ng Sakhatyn Forest. Sa loob ng ilang dekada, sinisi ng gobyerno ng Soviet ang mga Nazi sa krimen hanggang sa 1990 nang tuluyan nilang aminin ang katotohanan. Matapos sakupi ng Eastern Poland at mga Baltic states, sinimulan ni Stalin ang malawakang pagpapatapon ng mga tao. Mula 1939 hanggang 1941, higit 1.5 milyon katao ang dinampot sa kalagitnaan ng gabi at isinakay sa mga tren papuntang silangan. Hindi lang mga sundalo o aktivista ang target, kundi pati ordinaryong pamilya. Minsan ang kasalanan lang nila ay ang matawag na socially dangerous. Kahit wala silang ginagawang labag sa batas. Siksikan sa mga tren, walang pagkain, walang tubig at walang banyo. May mga biyahe na umaabot ng ilang linggo at daan-daan ang namamatay dahil sa pagkagutom, sakit o lamig. Maraming sanggol at matatanda ang hindi na umabot sa destinasyon. Pagdating nila sa mga lugar tulad ng Siberia, Kazakhstan at Arctic North, puro yelo at disyerto lang ang bumungad sa kanila. Kasama ang isa pang sentensya ng sapilitang paggawa. Ngunit noong June 22, 1941, bumagsak ang lahat ng plano ni Stalin. Trinaydor siya ni Hitler sa pamamagitan ng Operation Barbarossa, isang napakalaking sorpresang pagsalakay ng Nazi Germany laban sa Soviet Union. Marami ng ulat mula sa mga espiya at opisyal, pati na rin sa British intelligence na nag-warning kay Stalin pero binaliwala niya ito, naniniwalang hindi siya tatraydurin ni Hitler. Kaya nang bigla ang umatake ang mga German, hindi handa ang hukbo ng Soviet. Mabilis na umabante ang mga sundalong Nazi at ilang araw lang bumagsak na ang maraming lungsod. Sa sobrang gulat, nanahimik si Stalin ng ilang araw at hindi nagsalita sa publiko hanggang July 3. Habang umatras ang Red Army, naglabas siya ng marahas na utos, Scorched Earth Policy, sunugin o wasakin ang lahat ng maaring magamit ng kaaway. Mga tulay, pabrika, tren at pagkain, lahat kailangang sirain. Milyon-milyong sibilyan ang nawalan ng tirahan at kabuhayan. Ang utos na ito ay nakatulong upang mapabagal ang mga German, pero kapalit nito ay labis na pagdurusa ng mga karaniwang mamamayan. Noong July 1942, inilabas ni Stalin ang kilalang Order No. 227.
ang batas na nagsasabing bawal umatras. Itinatag nito ang mga blocking detachments, mga sundalong nakapwesto sa likuran ng front lines para barilin ang sinumang tauhan na umatras ng walang pahintulot. Dahil dito, tinatayang higit 150,000 sundalo ng Soviet ang pinatay ng sarili nilang hukbo sa loob lamang ng isang taon. Para kay Stalin, ang milyon-milyong namatay sa digmaan ay hindi trahedya, kundi mga kinakailangang sakripisyo para sa tagumpay. Sa kanyang pananaw, ang buhay ng tao ay maliit na halaga kumpara sa kaluwalhatian ng Soviet Union. Pagsapit ng 1944 nang nagsimula ng umatras ang mga tropang Nazi, muling itinuon ni Stalin ang galit sa sarili niyang citizens. Inakusahan niya ang ilang buong lahi na di umano'y tumulong sa mga German kahit walang ebidensya. Noong February 23 hanggang 24 ng taon ding iyon, naglabas siya ng utos para sa mass deportation ng mga Chechen at Ingush mula sa kanilang mga tahanan sa North Caucasus. Pinasok ng mga tropa ng NKVD ang mga baryo. Binigyan ng ilang minuto lang ang mga pamilya para mag-empake at agad silang isinakay sa mga malamig na cattle cars na walang heater o pagkain. Sa loob lang ng 2 araw, mahigit 500,000 katao ang pinaalis sa sarili nilang bayan. Pagkalipas ng ilang buwan, parehong trahedya ang nangyari sa mga Crimean Tatars. Tinatayang 200,000 katao ang ipinatapon mula Crimea. Karamihan walang kasalanan kundi ang pagiging kabilang sa maling lahi. Ayon sa mga record ng Soviet, halos 46% ng mga Crimean Tatars ang namatay sa unang taon pa lang dahil sa pagkagutom, sakit at sobrang lamig. Ang kanilang mga bahay ay ipinamahagi sa mga Russian settlers at ang kulturang Crimean Tatar ay halos tuluyang nabura sa kasaysayan. Nang matapos ang World War II noong 1945, akala ng marami ay luluwag na ang kamay ng diktador. Pero kabaliktaran ang nangyari, lalong humigpit ang pamumuno ni Stalin at milyon-milyon pa rin ang pinagdusahan. Ang mga sundalong Soviet na nakaligtas bilang mga prisoners of war sa kamay ng mga Aleman ay hindi sinalubong bilang mga bayani. Sa halip, itinuring silang mga taksil. Marami sa kanila ang diretsong ipinadala sa mga gulag camps pagkabalik nila sa sariling bayan. Naniniwala si Stalin na sinumang nakalabas ng Soviet Union ay maaaring nahawa ng mga ideya ng kanluran at iyon sa kanya ay isang banta. Pagsapit ng 1952, muling nilamon si Stalin ng paranoia. Sinimulan niya ang tinaguriang Doctor's Plot, isang kampanyang kontra-Hudyo na nagsabing may grupo raw ng mga Jewish doctors na nagbabalak lasunin ng mga pinuno ng estado. Walang ebidensya pero marami ang inaresto, pinahirapan at ikinulong. Ang takot ay kumalat sa buong bansa. Dahil dito lalo pang lumaganap ang anti-Semitism o galit laban sa mga Hudyo. Naniniwala ang ilang historiador na may plano si Stalin na ipatapon ang lahat ng Hudyo sa mga kampo, ngunit hindi na ito natuloy dahil dumating na ang kanyang katapusan. Noong March 5, 1953, bumagsak si Stalin matapos atakihin ng matinding stroke sa kanyang datsa malapit sa Moscow. Ilang oras siyang nakahandusay sa sahig, walang tumutulong dahil takot pumasok ang kanyang mga gwardya ng walang utos. Nang tuluyan siyang makita, halos wala na siyang malay. At sa araw ding yon, namatay si Joseph Stalin, ang taong bakal na ilang dekada ring naghari sa takot. Noong una, itinuring siya ng gobyerno bilang bayani. Libo-libo ang pumila para makita ang kanyang bangkay. Pero makalipas lamang ang 3 taon, noong 1956, binasag ni Nikita Khrushchev ang katahimikan sa pamamagitan ng isang lihim na talumpati na nagbunyag ng mga krimen ni Stalin. Ito ang unang pagkakataon na nalaman ng mga mamamayang Soviet ang buong lawak ng karahasang kanilang tiniis. Para sa mga pamilya ng biktima, huli na ang lahat. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay napatay, itinapon o namatay sa mga kampong tulad ng Kolyma at Vorkuta. Buong komunidad ang binura sa mapa. At kahit matagal nang patay si Stalin, ang takot na iniwan niya ay tumatak sa bawat henerasyon ng mga mamamayan ng Soviet Union noon. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kapangyarihan na walang habag, ng pamumunong handang magpahirap, makipagdigma at pumatay. Alang-alang sa tinatawag niyang kaluwalhatian ng estado. Sa kasaysayan, isa lang ang natutunan ng mundo mula kay Joseph Stalin na kahit ang isang taong bakal, kapag nalunod sa sariling takot at kasakiman, ay nagiging taong walang kaluluwa.